Purihin po natin ang Panginoon. Ang ipapatotoo ko po ay ang naranasan ko sa crusade ng Santo Niño, April 2017. Almost 8 taon na po ang nakalipas at pinatotoo ko po ito nung 12 years old ako. I-describe ko po muna ang aking nakita sa pagpasok ko ng crusade. Kasi nabuksan po ang aking spiritual eye sa mga nangyayari sa krusada. Habang tinitingnan ko ang mga tao na nakatayo, lumalapit, at pinagpe-pray over. Ang mga taong lumalapit po ay may mga sakit, may karamdaman, at may mental na po na nararamdaman. Tapos po, habang tinititigan ko po yun, biglang may ilaw, malakas na ilaw na pumitik po sa aking mata. At habang tinitingnan ko po ang mga taong na-slain in the spirit po, pinagpe-pray over ng mga pastors, ng mga missionaries po. Napapansin ko, may nararamdaman ako na umaano po sa puso ko. At habang tinititigan ko po yung mga tao, doon ko napansin na parang may shooting star na napakabilis na pumapasok sa loob ng bawat isa. At para mas maintindihan niyo po kung ano ang itsura, para po siyang star na kumikinang. Pero hindi po ordinaryong kinang ang makikita niyo sa kanya. Makakaramdam po kayo ng init habang tinitingnan siya. Yung init po, mararamdaman sa puso. Ang verse po na aking i-share sa nakita po is, "But one and the same Spirit works all those things, distributing to each one individually as He wills." Ang verse na binigay po sa akin ng Panginoon noon is 1 Corinthians 12:11. At nung napagaling po ang mga tao, ang mga pipi po na kinausap ay nagsalita. Ang mga bingit nakarinig. Ang mga may sakit gumaling. At habang tinititigan ko yun, palaki ng palaki po yung ilaw. Habang lumalaki yung ilaw, may naramdaman ako na may naglalakad. Malakas na lakad. At pagkatingin ko doon, dumarating po ang mga angels. At habang tinitingnan ko, ang mga angels po, karamihan po sila ay batang lalaki. Binata po ang itsura nila. Malalaki po ang kanilang pakpak. At 6 po. Habang tinitingnan ko po yun, yung mga angels ay nakangiti. Palapit sila ng palapit sa tao. Sa mga nasa harapan. Sa mga kumakanta. Sa mga nagpipreach. At sa mga nananalangin. Kahit po sa mga nakaupo. Pero habang tinititigan ko po yun, nakapansin po ako ng angel na kakaiba po yung kanyang tindig. Hindi lang po siya basta nakasuot ng puti. Siya po ay nakasuot ng armor. At habang
tinitingnan ko ang kanyang kasuotan, nakikita ko sa kanyang kamay ang isang sword na ginto. At sa pagtingin ko dun, sa angel na po yun, biglang tiningnan ko ng napakalawak ang stage. At dun po sa stage na yon, libong-libong anghel ang nakapalibot sa mga tao. At habang nakikita ko po ang mga anghel na nakapalibot, may nakita ako isang lalaki na papalakad sa gitna. Ang suot niya ay puti at sinusundan siya ng mga anghel. At palapit po siya kay Pastor Boy na nagsasalita sa gitna. Ang lalaki na po yun ay biglang tinaas ang kanyang kanang kamay. At habang tinitingnan ko ang kanyang kanang kamay, nakita ko na may butas sa gitna ng kamay niya. At habang tinitingnan ko yun, ako'y namamangha kasi libong-libong anghel ang nakapalibot. Ang mga tao na slain in the spirit ay pinapasukan ng Holy Spirit. At doon ko naramdaman sa puso ko kung gaano kamahal ng Diyos ang mga anak niya. At ang verse po na ang aking madedescribe sa experience na yan, na aking pinalangin at binigay sa akin ng Panginoon, is Colossians 1:16. For by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Purihin po natin ang Panginoon. At nagtataka po ako noon kasi ang court po na pinagko-crusade natin ay katabi po siya ng kanal. Pero may naaamoy ako na sobrang bango, na napakabango, na hindi lang siya ordinaryong pabango na maamoy mo lang. Kasi out of this world ang amoy. At nanalangin po ako kung ano po ang ibig sabihin ng mabangong amoy na ito. At ang binigay po sa akin na verse is 2 Corinthians 2:15. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. At bigla akong nakarinig ng malaking kalabog, malakas na kalabog. At may narinig ako na isang anghel na nagsalita, sabi niya, andito na ang proteksyon sa lugar na ito. At habang naiiyak ako at na-amaze ako, sabi ko, God, You are truly here right now. Biglang narinig ko, biglang nakita ko, nasa harap niya, nasa harap ko siya, at ang sabi niya, hindi lang ang sinasabi niya po ay interaction. Ang sinasabi niya po ay salita ng Diyos. Because He is the Word. Ang sinabi niya po sa akin ay Revelation 3:11.
Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Tas habang naiiyak ako, sabi niya sa akin, Hannah, huwag kang iiyak. Do not cry. At sinabi niya, Malachi 3:17, They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels, and I will spare them, as a man spares his own son who serves him. At nung nagsayawan na, habang nagpipreach si Pastor Boy, nakita ko na lumapit ang Panginoon sa kanya at hinawakan ng napakalambing ang kanyang braso. At habang ako'y natatouch, tiningnan ko ang crusade, tinitigan ko kung saan mga tao pinapagaling, kung saan ang mga tao ay binabahiran ng Holy Spirit at pinapasukan. Tiningnan ko at bigla akong nakarinig ng sinabi sa akin ng Panginoon. Matthew 9:37-38. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Alam niyo po ba na sa isang kaluluwa na naligtas, libong-libong anghel ang nagdidiriwang sa langit. At sa crusade na po yun, libo-libong anghel din po ang nagsasayaw at naggagalak. At ang Diyos, mas tuwang-tuwa. At habang nagpapasalamat ako, sabi ko sa puso ko, thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Forevermore. At sabi ni Pastor Boy, nung patapos na ang crusade, English po, English ko na lang po ang sinabi niya. This may be our last meeting, but once again, we will meet all at heaven. Purihin po natin ang Panginoon. So nanghingi po ako sa Panginoon kung ano po ang ibibigay niya sa aking personal na verse. Ang binigay niya po sa akin ay Matthew 13:11. Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. At sa panaginip po, nanaginip ako po noon na kailangan ko po daw to ipatotoo noong 2017. Nanaginip naman po ako 2 days after the crusade. Nanaginip ako ng isang black na gate.
At hindi ko po alam kung saan po yun, pero sa church po natin yun. No 2017 po kasi, ang gate natin ay gold, hindi po siya black. Kaya akala ko po, hindi po ito yung church natin no 2017. At pumasok ako sa loob at nakita ko po na gantong-gantong itsura ng simbahan. Hindi po yung katulad ng dati. Habang tinitingnan ko ang simbahan, pagpasok ko maraming tao. Pero kitang-kita sa mga tao na may nabawasan, may nawala, at may napalitan. At habang tinititigan ko ang mga tao, sila ay biglang nawala. At sa aking harap, may nakatayo at nakasuot ng puting veil. Tinititigan ko at bigla niyang tinanggal ang kanyang balabal. At nakita ko ang mata niya. It is bluish green. But as I stare into his eyes, the bluish green turns deeper, deeper, as the deepest part of the sea. At bigla akong nagising. At 1 year, nagkaroon din po ako ng bagong panaginip. 2018, December 27. Iba po ang kilabot sa panaginip na to. Dahil sa lugar na napuntahan ko po, paulit-ulit pumapasok sa isip ko. Kung napunta ako sa lugar kung saan dapat wala ako. Malawak, napakalawak ng lugar na ito. At as I stare at that place, I see a gigantic door. At naririnig ko ang hininga ko habang nabubuksan yung pinto. At pagpasok ko sa pinto, matindi po ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman po sa lugar na yun, anxiety, depression, stress, fear, 1,000 times greater in this world. Walang ilaw, walang halaman, walang hangin. Puro buhangin lamang. Pero napakalawak. Sa sobrang lawak, hindi ko nga ma-estimate. Sa bigat ng nararamdaman ko, hindi ko alam kung bakit ako nandun, na palaging paulit-ulit na sinasabi ng isip ko na dapat wala ako dito. Bakit ako nandito? At sa pagtingin ko talaga, at sa paglapit ko, nakakita ako ng isang napakalaking kulungan
Ang itsura po ng kulungan ay parang kulungan ng manok. Hindi, mas malala pa, hindi siya kulungan ng manok dahil patong-patong ang mga tao. At habang tinitingnan ko ang mga tao, napapansin ko ang kadena na nakasuot sa kanilang tiyan. Sa sobrang dami ng tao na nakita ko, hindi ko maintindihan bakit awang-awa ako. At biglang may malakas na tunog na naglalakad at doon nakita ko isang napakalaking demonyo. Ang itsura niya po ay 3 stories tall. Napakalaki po. Tas habang tinititigan ko po ito, napapansin ko na hawak-hawak niya ang susi. At ang susi na po ito ay makikita sa Revelation 1:18. Wait lang po. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death. At habang tinitingnan ko po ang mga tao na yon, hindi ko po maintindihan kung bakit sumagi sa isip ko na ang tao na nandun ay forever silang hindi makakaalis. At ang mga tao po na yun ay buhay pa lamang sa mundo, pero nakakulong na. At habang pumasok sa isip ko yun, biglang humarap sa akin ang napakalaking demonyo. Sabi niya sa akin, "Bakit ka andito?" At bigla akong nagising. Bago po ako magising, nakita ko po ang katawan ko na natutulog. At bigla po akong nagising. Ang pangalawang ko naman pong panaginip ay nangyari ng 2024. Sa panaginip na yon, nakaharap ako sa isang napakalaki, napakataas na apoy. At ang nakasulat sa loob ng apoy na yon, Jesus. Jesus. At nung 2024 na po na yun, may pinagdadaanan ng church. Nagkakaroon po ng shaking. Wait lang po. Ang verse po na binigay sa akin sa panaginip na yun is as Isaiah 43:2.
Actually po, nung nanaginip ako nun, nakakaramdam po ako ng matinding kalungkutan. Pero, ito po ang sinabi sa verse ng Isaiah 43:2. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. At sunod po sa panaginip na yun, noong 2024, nanaginip po ako ng 2 tupa. Ang 2 tupa na yon ay makintab, mataba, malusog, nasa hustong gulang na. At habang tinitingnan ko ang tupa, nakita ko ang isa. Ang isa ay nakatay na. At napansin ko na may nakatayong Hudyo na may hawak na patalim. Tinitingnan ko ang isang tupa, nakakatayin pa lamang. Habang tinititigan ko ang tupa na yon, kapansin-pansin, ang napakatalas na patalim na hawak ng Hudyo. At mabilis hinati ang tupa sa 2. At ngayon, ang pinaka-latest po na panaginip ko ay August 11, 2025. Nanaginip ako ng isang puting pinto at ako'y kumakatok at may hawak-hawak ako. Pagbukas ng pinto, nakita ko po si Pastora Oclet na dalaga. At may inabot ako sa kanya na pasalubong. At nakangiti siya. At nung binigay ko na, nagising ako. Wait lang po. At sa lahat po ng aking panaginip at aking naranasan na live open vision po, humingi po ako sa Panginoon ng verse. At ang binigay niya sa akin is 1 Corinthians 12:17. If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? Ayan po. Purihin po natin ang Panginoon. To God be all the glory.